Alleluia, 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 Alleluia. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananangan sa akin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabatit, pinagdarasal din natin ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit na sa online ngayon. Kasama ang ating mga kababayan at mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng panahon ng muling pagkabuhay, sana po ay nasusundan natin ang mga kwento sapagkat unti-unting tinuturo ng ating Panginoon ang ibang uri ng ugnayan sa Kanya. Kung dati-rati kasama ng mga alagad, siya'y harapang nakakausap nila, nahahawakan nila, nakakasalamuha nila. Napansin po ninyo, nung siya'y muling nabuhay, hindi siya agad nakilala ng kanyang mga kaibigan.
Kinailangan na magkaroon ng mas malalim na engkwentro para nila kilalanin si Jesus Nazareno. Sapagkat gano'n na po ang mangyayari. Lalo na kapag bumalik na siya sa Ama sa langit. Kaya nga, kumbagay, hinahasa ni Jesus Nazareno, hindi na lang ang mata, kung hindi ang puso at pananampalataya ng simbahan. Sapagkat dito na siya lubos na makikilala ng mga naniniwala sa Kanya. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin ang pagbabagong buhay ni Saulo. Si Saulo na nung umpisa, taga-usig ng mga Kristiyano. Si Saulo na sa susunod tatawaging Pablo at magiging isang magiting na apostol at misyonero ni Jesus Nazareno. Kaya nga nung nakalipas na araw, natandaan ninyo, siya ang pumatay kay San Esteban, ang unang Kristiyanong martir. At narinig natin, patuloy niyang hinahabol, inuusig, pinahihirapan at pinapatay ang mga Kristiyano. Ngunit narinig natin sa unang pagbasa, bumagsak si Saulo, nabulag sa isang napakalaking liwanag at narinig niya ang tinig ni Jesus Nazareno. At ang sabi ni Jesus Nazareno sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Siguro nagtaka si Saulo. Wala na si Jesus Nazareno. Patay na. Pero bakit sinabi niya, siyang inuusig ni Saulo? Samantalang ang inuusig, pinahihirapan at pinapatay ni Saulo, hindi si Jesus Nazareno, kung hindi ang mga Kristiyano, yung mga tagasunod ni Jesus Nazareno. Kaya nga't nabulag si Saulo. Kinailangan si Ananias na lumapit at pagalingin siya upang manumbalik ang kanyang paningin. Natitiyak ko, ito'y naging napakatinding karanasan ni San Pablo. Kaya't mula noon, naalala niya ito. Kaya nga't itinuturo niya tayong simbahan, tayong mga Kristiyano, tayong mga alagad at kapatid ni Jesus Nazareno, ang katawan ni Kristo. Sapagkat tayo din pinananahanan ni Jesus Nazareno. Kaya naalala ni San Pablo, kapag sinaktan ko pala ang mga Kristiyano, sinasaktan ko din si Jesus Nazareno. Kung ano man ang gawin ko, hindi ba yun ang sinabi rin ni Jesus? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga pinakamaliliit, yun din ang ginawa mo sa akin. Kaya nga't nagkaroon ng bagong paningin at pananaw si San Pablo. Hindi katulad ni San Pedro at ng mga iba pang apostol na nakita nilang harapan si Jesus, nahawakan nila si Jesus, nakasalamuhan nila si Jesus. Si San Pablo na tinuturing din nating apostol, sa ibang pamamaraan niya, nakatagpo si Jesus. At yun ay katulad din nating lahat.
sapagkat makikita natin si Jesus sa ating kapwa. Dahil sabi nga ni San Pablo, tayo ang katawan ni Kristo. Yang katabi mo, maniwala ka man o hindi, siya ay katawan ni Kristo. Mamaya pag-uwi mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kasama mo dito sa simbahan, ang mga kababayan natin, katawan din ni Kristo. Iyon ang pananaw na ipinapakita sa atin sa muling pagkabuhay. At yun ang lalong pinagyayaman at pinag-iigting tuwing tayo'y nagsisimba, tuwing tayo'y tumatanggap ng banal na komunyon. Hindi siya maintindihan ng mga tao noon sa Ebanghelyo. Nung sinabi ni Jesus sa Nazareno, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumakain sa akin, mabubuhay na walang hanggan. Hindi yun maintindihan ng mga tao. At hanggang ngayon, marami pa rin tao ang hindi maintindihan ang Eucharistia. Siguro nga, baka minsan, pumipila lang tayo para tumanggap ng banal na komunyon. Pero naiintindihan ba talaga natin ang pakahulugan nito? Kaya nga nananawagan, bago mangumunyon, yung commentator natin sinasabi, tanggapin natin ng may galang. Isubo natin agad. Ingatan natin ang banal na ostya. Huwag sana tayong parang dumadampot lang ng kung ano. Ihanda natin ang sarili natin kapag pumipila tayo sapagkat ang tinatanggap natin, katawan ni Kristo. Kaya sasabihin ng pari, ng lay minister sa inyo, katawan ni Kristo. At anong sagot natin? Amen. At ang ibig sabihin ng amen, opo, naniniwala ako. Hindi ito anting-anting. Kaya masama pag dalaglag natin yan. Masama kapag itinatago lang natin yan, hindi natin sinusubo. Sapagkat yan, katawan ni Jesus Nazareno. Kaya malinis ang kamay natin pag tinatanggap natin ang banal na komunyon. At higit pa diyan, kapag daw tunay na tinatanggap natin ng buong puso, ng taimtim at tapat, hindi lang natin pinapatuloy si Kristo sa atin, siya'y nabubuhay sa atin, at siya'y nakikita natin sa ating kapwa. Kaya nga, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang kumakain ng aking laman ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kaya dapat daw ang epekto ng komunyon, nagkakaroon din tayo ng mas malinaw na pananaw. Nakikita mo ang iyong kapwa bilang kawangis ni Kristo. Baliwala daw, komunyon ka ng komunyon. Pero pag nakita mo ang kapwa mo, sinasaktan mo, dinadaya mo, inaapi mo, pinagsisinungalingan mo, hindi mo pa rin lubos napapapasok si Jesus sa buhay mo. Bulag ka pa rin. Kailangan mangyari sa atin yung nangyari kay San Pablo. Maliwanagan para makita natin tayong lahat katawan ni Kristo. Yung kasama kong deboto, katawan din ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, ito yung ipagdasal natin
na lalo tayong maging taimtim kapag tayo nagsisimba. Sapagkat ito ang paraan para tanggapin natin si Jesus Nazareno. Ang isang taimtim na komunyon, lalo na kapag nakapagkumpisal tayo, nagsisi tayo, alam niyo po ba, ang isang taimtim na pagsisimba, mas mahalaga kaysa 24 na oras kang magprosesyon. Kahit 20 oras ka mamasang at maghila ng lubid, kahit 50 nobena ang ipagdasal mo, kahit maglakad ka ng paluhod ilang beses, mas mahalaga pa rin ang taimtim at tapat na pagsisimba at pakikinig at pagtanggap ng banal na komunyon. At tatanungin niyo ang sarili niyo, Pader, paano ko malalaman kung talagang naging taimtim ang aking pagtanggap kay Kristo? Kapag nakikita mo na rin si Kristo sa kapwa mo. Kapag ang tingin mo pa rin sa kapwa mo, demonyo, tingin mo sa kapwa mo, masama, tingin mo sa kapwa mo, wala kang pakialam, kahit naghihirap na siya, magdasal pa ho tayo. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, katulad ng ginawa niya kay San Pablo, bigyan tayo ng liwanag para makita natin siya, hindi lang sa altar, kung hindi sa ating paligid. Mamaya, pagpila ninyo sa komunyon, sasabihin sa inyo ng pari, katawan ni Kristo. Sana matandaan ninyo, hindi lang yung ostya ang katawan ni Kristo. Kaya yung mga lay minister, pag nagbigay, tingnan nyo sa mata yung magkukumunyon. Dahil alam nyo, kayo din katawan ni Kristo. At pagkatapos yung tanggapin ang katawan ni Kristo, pagtingin nyo sa kapwa nyo, sana masabi nyo rin, katawan ni Kristo. Sana po, yung mata natin, mata ni Kristo. Yung bibig mo, yung bibig natin, bibig ni Kristo. Yung kamay at paa natin, kamay at paa ni Kristo. Sapagkat yun ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong muling pagkabuhay. Salamat at patuloy na binibigay ninyo ang inyong sarili sa amin, lalo na sa banal na misa. Tinatanggap namin ang iyong katawan sapagkat ito ang paraan upang mabuhay kayo sa amin at mabuhay kami sa iyo. Ipaalala po ninyo sa amin lagi, kami ang iyong katawan. Ipaalala niyo po sa amin, kaming lahat ang iyong katawan. Kaya nga sa aming pagdedebosyon, magmahalan, magtulungan, at magkaisa kami sapagkat kaming lahat binubuo ng iyong katawan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid,
Ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumula ng bagong buhay. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng